Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking viewers. So ito na siya mga katits, yung hukay ko. Medyo lumalim na siya mga katits. 1 meter and, kuhan ito mga katits, 1 meter and 1 foot mga katits. Ano kasi mga katits, hindi ko masyadong mapalaliman ngayon mga katits kasi palagi umuulan dito mga katits. Umulan nga kahapon eh. Kaya nga medyo malagkit yung lupa mga katits. Hindi ako masyadong makagalaw ng mabilis. Kasi pag pala ko sa mga hinukay ko mga katits ay didikit o dumikit siya sa pala mga katits. Kaya nga mahirap talaga katits pag maghukay tayo na galing sa ulan, yung kakaulan lang kahapon at maghukay ko ngayon. Talagang napakahirap mga katits kasi malagkit yung lupa mga katits. So ngayon mga katits, i-share ko lang sa inyo kung ano ba ang mas maganda sa paghukay, yun bang tag-ulan o tag-init. So ngayon mga katits, naranasan ko talaga kung paano maghukay ng galing lang sa kakaulan lang. Talagang mahirap mga katits. Kasi talagang napagkalagkit. Yung para sa akin mga katits, mas maganda kung maghukay man tayo sa ating mga prospect area na mayroong binaon, dapat talaga mga katits tag-init para tuloy-tuloy yung paghukay mo at hindi malagkit yung lupa mga katits. Madali mong mapalaliman yung hukay mo mga katits pag tag-init. Kasi ang terrain nito mga katits ay naka-slope ito ay. Naka-slope ito mga katits. Nasa gilid kasi ito ng pangpang. Ayun ang mulabi mga katits. Tapat sa aking hukay mga katits. So, mas maganda mga katits pag tag-init. Kasi yung mga lupa ay hindi dikit sa pala. Hirapan ka at saka magaan yung lupa. Kasi walang tubig eh, hindi katulad ng tag-ulan na yung lupa ay basa eh. Kaya parang times 2 yung kanyang bigat mga katits. So talaga mga katits, dapat alam natin ang tag-init sa tag-ulan mga katits. Kasi yan ang basihan natin na sa buwan na to maghukay tayo kasi mainit eh. Tulad ng yung parang 3 buwan yata yun. 3 buwang tag-init. So yun ang maganda na maghuhukay tayo mga katits kasi talagang walang magaan yung lupa kasi 3 buwan eh. 3 buwang tag-init. So hindi malagkit yung lupa mga katits. So napaka-importante talaga mga katits na alam natin yung kailan yung tag-init at saka tag-ulan. Kasi yan ang magiging guide natin para tayo ay maghukay. Kasi pag tag-ulan talagang mga katits, doble kayod ka. Kasi mabigat at saka mahirap hukayin yung butas mo mga katits. Talagang nangailangan ng lakas mga katits. Times 2 na lakas. Kasi lahat mabigat eh. Yung bato, lalo na ito, mga limestone. Sumisip-sip ito ng tubig. So pag maulanan ito, lalo itong bibigat mga katits.
kasi sisipsipin niya yung ulan. Pero ito sa akin, buti na lang ay hindi mag-stay yung tubig doon sa hukay ko. Kasi kusa siyang ma-absorb sa lupa sa ilalim. Kaya nga walang naiwan na tubig diyan mga ka-TH. Huhupay lang siya ng kusa kasi para may butas kasi yung nasa ilalim mga ka-TH. Maganda kung kusang huhupa yung tubig. Kung hindi, so nangailangan ka pa ng water pump, submersible water pump. Mahirapan tayo niyan mga ka-TH kasi nangailangan pa tayo ng kuryente para sa submersible pump. So, yun lang ang kagandahan sa hukay kong ito. Kasi nandito ito sa gilid ng pampa mga ka-TH. At hindi siya diretsong madaanan ng tubig mga ka-TH. Kasi may pangpang Pero kahit na may pangpang sa itaas, ay maulanan pa rin siya mga ka-TH. Kaya nga lumalagkit siya. Talagang napawisan ako nito mga ka-TH. Kasi kinating ko lang ito mga ka-TH. Galing doon patungo dito sa labas. Kinating ko siya mga ka-TH para hindi na kailangang gumamit ng yung sako at saka balde. Kasi ako lang mag-isa Mas mabuti sana mga ka-TH kung talagang mayroon bako. Kasi sa palagay ko mga ka-TH, mayroon talaga dito mga ka-TH. Mayroon talaga. Dahil sa mga surface drill marker, yun. Ito, muka. At saka yun. So, may coordination silang tatlo mga ka-TH. May mga coordinate markers na nagsasabi na dito ang tamang digging spot. So kung mayroon lang talagang bako mga ka-TH, kung mayroon lang pira ako ngayon mga ka-TH, bibili ako ng bako. Yung maliit lang na yung niya, yung parang gulong niya ay yung metal, wag yung gulong na rubber kasi hindi yun makakaakyat dito. Kasi ito mga ka-TH ay matarik na lugar kasi nasa gilid ng bundok mga ka-TH. So hanggang dito lang mga ka-TH. Yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pwede kayo masubscribe, like kayo para palagi nyo masundan itong upload ko tungkol sa hukay kong ito mga ka-TH. At ito lang ang palagi kong masasabi mga ka-TH, na huwag natin kalimutan nating sarili kasi ang talagang tunay na kayamanan mga ka-TH ay ating kalusugan. Salamat po.